Hello everyone! Ngayon nga ay pupunta naman tayo sa Baguio City. Actually, bala ko sana itong i-upload ng birthday ko. Pero dahil sa sobrang kabisihan ko at kaunting katamaran, ngayon lang talaga ako sinipag mag-edit. Akala ko naman kasi dati madali lang maging vlogger. Hindi pala talaga. At kung pwede ko bang ipasa sa inyo para kayo na lang mag-edit. Anyway, fast forward. Madaling araw nga kami umalis dyan kaya sobrang nakakaentok pa sa biyahe. Putol-putol nga ang tulog namin dyan kasi kapag may makita kaming sleeping road, humihinto kami para umidlip. 3 to 4 hours pala ang biyahe namin dyan kaya ang haba. Hanggang 7 AM nasa Quezon Road na kami. First time ko nga sa Baguio kaya tuwang-tuwa talaga ako sa mga dinadaanan namin. Marami kang matadaanan na maliliit na falls sa tabi ng kalsada. Pero sa tingin ko delikado rin dito lalo na kapag may mga bagyo dahil bangin ang sa baba niya. Paikot nga pala yung kalsada dito mga auntie ko kaya nakakahilo siya. Dito sa Quezon Road pala mga auntie ko, ito yung patungo dun sa ulo ng layon na may nakalagay na Welcome to Baguio City. Ito naman yung maliit na falls na nakita namin sa tabing kalsada guys. Sobrang ganda niya at ang sarap maligo dyan. Alam mo yun, fresh from the farm. Fast forward ulit, dumiretso na kami dito sa Mount Kamisong, Itogon, Benguet. Hindi ko na nga na-video lahat dahil nahilo na talaga ako sa biyahe that time. Nagbayad nga lang kami ng entrance fee at pumasok na. Ang una mong makikita dito pagpasok mo ay ang kanilang New Glass Walk VIP. Marami nga ding activities dito na pwede mong gawin kaya sulit din ang bayad mo sa entrance. At kung nawa-worry ka naman sa photographer mo sa Glass Walk, huwag kang mag-alala dahil very willing ang staff na maging photographer. Siyempre, nagbigay na rin ako ng tip, nakakahiya naman kasi. Ang gaganda kasi ng kuha niya sa akin siya. Siya lahat ang kumuha ng pictures and videos ko dyan. At tinuturuan niya din ako mag-post kung ano yung gagawin ko. Ako pala ang first client nila dyan kaya sinagad ko na magpa-picture kay kuya. Mostly kasi dito guys, crowded talaga sila. Lalo na pag bandang tanghali na. Pagkatapos noon, nagutom na ako kaya kumain na muna kami dito sa restaurant nila sa baba sa Glass Walk. Tinatawag nila itong Alapaap. Masarap ang mga food dito at sobrang lamig ng klima dito guys. At that time, tinignan ko lang yung nasa kabilang view naman yung coffee shop nila at pumasok na din ako para kumain. Hindi nga pala available yung mga sisig nila guys pag morning. Kaya napilitan akong mag-egg and tinapay. Pagkatapos namin kumain, umikot-ikot na lang muna kami para makita yung ibang views dito sa loob. Mauubos talaga ang oras mo dito kapag sinulit mo lahat ng spots dito guys. Sa baba nito guys, may mga glass walk pa yan siya dyan. Ayun, tinignan ko lang hindi ko siya napuntahan. At sa kadahilan ng napagod na rin yung paa ko. Buti na nga lang at hindi ako naka-heels dyan. Diyan naman sa baba masarap din tambayan kasi dyan sa glass walk nila makikita mo dyan yung bahay kubo na made of glass. But suddenly, nag-decide na nga rin kaming umalis dahil nga maghahapon na at uuwi pa kami ng kailangan gabi. Namin maikot lahat ng gusto naming puntahay na nasa itinerary ko. Next route namin ay sa Igorot Kingdom naman. Almost 1 hour nga din pala yung biyahe namin dito. Galing dun sa Mount Kamisong. Gusto ko nga sana magsuot ng costume nila dito guys sa Igorot Kingdom. Pero medyo mahal at may entrance fee. Kaya nag-picture-picture na lang din ako at nag-video lang ako. Hindi na rin ako nakaakyat dahil sa sobrang init dito. Napagod na nga talaga ako sa kakapasyal kaya umuwi muna kami para magpahinga at magpalit ng outfit. Next stop namin yung camp dyan. Sa mga nagtatanong kung bakit kami nakapasok kahit hindi naka-check-in, pwede naman talagang pumasok para mag-picture lang. May entrance fee nga lang pero sulit din naman siya. Kasi eto ba naman yung makikita mo sa loob niya. At saka pwede kayo manood dyan ng movies together. Dati talaga guys, hindi talaga pwede ditong pumasok pag hindi ka naka-check-in dito. Actually, sexy yung suot ko dapat. Kaso nahiya ako sa place. Kaya nag-coat na lang ako para magmukha naman akong tao. By the way, itong view pala na to during Christmas season ta siya guys. Baka nagtaka kayo kung bakit may mga lights siya ay. Actually, late upload ta siya na vlog guys. And fast forward, hindi ko na nga na-video lahat siya. Dahil buong araw kaming umiikot, sobrang pagod at parang jet lag ang auntie nyo. Tapos bakla, may sakit pa ako niyan. Dinadaanan nga lang namin yung ibang spots sa itinerary at babalikan na lang sa susunod. Kumain na nga lang din muna kami ng hapunan at umuwi na rin na kami. And last but not least, happy birthday to me.